Yorme Isko. Kasi actually, Maynila, since 2019, supporters na po ako ni Yorme. So, si Yorme po may napatunayan na, si Yorme po may resibo na at subok na ng taga Maynila. So, yun po ay hindi natin maitanggi. At mismong si Mayor Hani nga, nagsabi na magaling po talaga ang dating mayor pagdating sa proyekto, pagdating sa pagkilos sa tao, at pagdating sa pagserbisyo sa Maynila. Oo, totoo po yan. Sinabi po yan ni Mayor Hani. Actually, kanina po may nilabas po ang ENC together with the host Karen Davila na in-interview si Mayor Hani Lacuna patungkol nga sa kanilang paglalaban ni Yorme sa mayoral candidates or pagtunggali. Kasi dating magkasama sila, ngayon magkalaban na. So, yun nga, tinanong nga doon ni Karen Davila si Hani Lacuna, si Mayor Hani Lacuna na totoo ba na malaki ang utang ng Maynila or City Hall na City of Manila nung si Yorme ang nakaupo. Na which is sinabi naman ni Mayor Hani Lacuna, totoo po, malaki po ang utang, is worth 15 billion. Pero hindi naman po sinabi ni Hani doon na si Isko lang ang nangutang. Kasali siya. Alam niyo kung bakit? Kasi vice mayor siya at that time. Hindi naman po maaprubahan yung 15 billion na utang na yan ni Yorme kung hindi po pumirma si Vice Mayor Hani noong Vice Mayor pa siya. So ngayon, hindi niyo po may tanggi. Ngayon, ang tanong lang, kumbaga kasi sa paliwanag ni Mayor Lacuna doon, parang si Yorme kasi ang, kumbaga parang kay Yorme lahat na kasalanan eh. Kung bakit umabot ng 15 billion ang utang eh. Hindi ba po pwedeng kasali ka doon, Mayor Hani? Kasi Vice Mayor ka at that time, pumirma ka. Kung hindi ka pumirma doon, hindi maaprubahan yung 15 billion na utang na yan. So, hindi lang si Yorme ang nangutang doon, pati ikaw. Diba? Kaya nga sabi ni Yorme, nung si Yorme ay tumakbo, pagka-pangulo ng Pilipinas at hindi pinalad, ang sabi ni Yorme, ate, naumpisahan na natin, no? Ang mga proyekto sa Maynila, ipagpatuloy mo ate, kaya mo ba? Anong sagot ni Hani? Kayang-kaya. Diba? Kaya daw. Pero ngayon, tanong ko sa mga taga Maynila, napatuloy ba? Actually, napagpatuloy naman, pero yun pa rin yung project na kung saan ginawa ni Yorme together with Hani. Pero yung naging mayor na si Hani, wala po siyang nagawang project. Kasi ang pinagpatuloy niya lamang ay kung ano yung plano ni Yorme, mga infrastructure, katulad ng hospitals, schools, housing, mga park, yung pagpapaganda sa Maynila, yung mga parke, yung mga kalsada, yung mga hospital needs, mga equipment, which is si Yorme lang po lahat nun, na kung saan kasali din naman si Hani. Ang problema lang, nahulog doon na si Hani parang walang ginawa. Ngayon, nung nagkandalit-chilitsi na, hindi ko sure kung nagkandalit-chilitsi na, nagulat na lang ako sa balita kanina sa interview ni Karen Davila na nahihirapan daw si Mayor Hani magbayad sa utang na 15 billion ni Isko. So bakit doon nakalagay nahihirapan siya magbayad sa utang na 15 billion ni Isko na kung saan kasali naman siya doon? Kasi siya ang vice mayor nun at mayor si Isko. Hindi naman maaprubahan yung 15 billion utang ni Isko kung hindi pumirma si Hani. So, dalawa sila doon may utang. So, ngayon, nahihirapan daw siyang magutang, magbayad sa utang na, or loan na yan, na 15 billion. Ngayon, maitanong ko lang, paano siya nahihirapan magbayad sa utang na 15 billion na kung saan ang era or kinikita ng buong Manila or City of Manila sa loob ng isang taon ay kulang-kulang 30 billion. Diba? So paano mo nasabing nahihirapan kang bayaran yung inutang ninyo ni Yorme noon na ang kinikita naman in 1 year sa City of Manila is almost 30 billion. So hindi ba po pwedeng every year magbayad ka 5 billion, next year 5 billion, next year ulit 5 billion. So in 3 years sa term mo bilang mayor, tapos ang 15 billion na utang. Di ba? Ngayon,
Paano ko nasabi na ang City of Manila kumikita pala ng almost 30 billion a year? Nakasaad po kasi yan doon. Kaya nga kunong kamakailan lang nagkagulo ang City Council ng Maynila. Bakit? Kasi minamadali ng City Government ng Maynila na aprubahan ang 25 billion budget sa 2025. So ibig sabihin, almost 30 billion nga ang kinikita a year sa City of Manila. So ngayon, paano nahihirapan magbayad si Mayor Hani ng 15 billion na utang ni Isko at utang din niya, kung kumikita na rin naman pala ng 20 to 30 billion a year ang City of Manila? So yun lang ang aking tanong ha. So bakit ngayon ipinapamukha ni Mayor Hani sa mga interviews na nahihirapan siyang magbayad? Alangan naman ang pabayarin natin si Francis Zamora. Alangan naman ang pabayarin natin si Vico Soto. Alangan naman ang pabayarin natin si Abalos. Alangan naman ang pabayarin natin si Joy Belmonte. Ikaw ang mayor ng Maynila, malamang sa malamang ikaw po ang magbayad niyan. Hindi naman si Joy Belmonte ang mayor dyan. Diba? Ganun lang yun. Kaya nga sabi ni Yorme, kung nahihirapan kayong bayaran ang utang na iniwan niya, lumayas kayo dyan sa City Hall at babalik siya. Simple lang naman eh. Hindi nyo pwedeng gawing dahilan na nahihirapan kayo magbayad sa utang ni Isko. Pwede naman kayong umalis dyan. Umalis kayo, pabalikin nyo si Isko para si Isko ang magbayad. Kasi kada na lang may interview, kada na lang may tanong sa inyo, si Isko ang ginigipit. Si Isko ang iniipit. Si Isko handa namang bumalik at bayaran yung utang niya. Diba? Kung napagod pala kayong bayaran yung inutang ni Yorme noon nung mayor pa siya, ba't hindi kayo aalis dyan? Magsilayas kayo dyan, pabalikin nyo si Isko para bayaran ni Isko. Two legendary masters from Japan and Korea join forces. 게임 속에서 만난 사람들에 대해서 좋은 추억을 오랫동안 yung utang niya. Diba? Napakasimple. Tapos meron pang sinabi, sa napakadami daw na mga infrastructure project ni Yorme, wala daw return of investment. So, lahat daw pinatayo ni Isko, wala daw balik. Katulad ng elementary, mga schools, school buildings na pinatayo ni Yorme, wala daw balik. Paano ba naman babalik? I-public nga yun. Libre nga yun. Diba? Ma'am Evelyn Hamilton, hello po ma'am. Baka naman. Diba? Paano ngayon magkaroon ng return of investment or kita ang mga school buildings na pinatayo ni Yorme? Ilibre nga yun. Diba? Pangalawa, paano daw magkaroon ng return of investment return of investment ang mga hospitals na pinatayo ni Yorme? Ilibre nga yun. Diba? Wala talagang babalik na return of investment doon or kita. Libre eh. Diba? Pangatlo, yung Manila Zoo. Sa Manila Zoo, hindi po ako naniniwala na walang return of investment yan. Alam nyo kung bakit? Daan-daan pong Manilenyo, halos araw-araw pumupunta ng Manila Zoo. Ngayon, pag pumunta ka ng Manila Zoo, may entrance po yan. Ngayon, pag nasa loob ka ng Manila Zoo, meron pong mga pagkain yan na pagmamayari din ng City Government of Manila. So ngayon, yung mga bumibisita sa loob ng Manila Zoo, bago ka pumasok, magbayad ka entrance. Pagdating mo sa loob, pag nagutom ka, bibili ka ng pagkain, inumin, juice, kung ano pa doon, bayad din yun. Hindi naman libre. Diba? So ngayon, paano nyo nasabi na walang return of investment ang mga pinapagawang proyekto ni Yorme, samantalang may entrance fee? At hindi lahat ng mga binibili sa loob ng Manila Zoo ay libre. Lahat po yun may bayad. Kaya may tanong ko lang, paano nyo nasabing walang return of investment? Doon pa lang sa Manila Zoo may entrance yan. Return of investment na yun. Huwag na nating habulin yung hospital at yung mga schools kasi libre po talaga yun. Pinatayo yun para sa mga mahihirap na taga Maynila. Yung hospital naman pinatayo yun para sa mga mahihirap na Manilenyo. Diba? Pangatlo, yun yung Manila Zoo. May return of investment yan. Pang-apat, yung mga pabahay. Huwag po kayong maniwala na yung mga pabahay, walang return of investment yon. Alam nyo kung bakit may return po yon?
Kasi nakasaad po doon sa rules sa bahay na tinitirhan yung mga pabahay sa Baseco, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Binondominium 1. Diba mga ganon? May mga balik yun. Alam nyo kung bakit? Kasi once na nakatira ka doon at hindi ka nagbayad ng rent doon sa pabahay na yun, pwede kang tanggalin at palitan ng ibang tumira. Kaya huwag kayong maniwala na ilang beses daw sila naningil doon ang city government ng Manila sa mga pabahay sa Baseco, wala daw nagbayad. Napaka-imposible. Di ba? Napaka-imposible na yung mga nakatira doon sa pabahay sa Baseco na hindi nagbabayad. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi once na hindi ka magbayad sa pabahay na yan, pwede kang paalisin. Try mong tumira doon sa pabahay na yan. Pag hindi ka nagbayad, automatic yung tatanggalin ka. Papalitan ng panibagong titira. Diba? Kaya wag po kayo maniwala. Bakit hindi niyo panuorin sa ibang mga vloggers na ini-interview? Oh, ma'am, kayo daw mga nakatira dito sa pabahay ni Yorme sa Baseco, hindi daw kayo nagbabayad. Oh, wag niyong antayin na ako mismo ang pupunta doon at interviewin ko yung mga nakatira. Kasi yung sa sinabi ni Mayor Hani Lacuna kanina, nahirapan daw sila maningil sa mga pinatira nila sa pabahay ni Isko sa Baseco. Hindi daw kayo nagbabayad yung mga pinapatira sa pabahay ni Isko sa Baseco. Magbayad-bayad din kayo. Oo, kasi wala daw return of investment. Sabi ni Ma'am Evelyn Hamilton, truken, paalisin nila kung di magbayad. Oo, nandun sa rules yan. Kapag ikaw pinatira sa pabahay, kapag hindi ka nagbabayad, talagang tanggalin ka dyan. Try mo magpaupa ng bahay. Tapos may tumira. Ngayon, pag hindi nagbayad ng tubig, kuryente yan, at upa sa bahay, anong gagawin mo? Di ba paalisin mo? Ganun lang yon. Oh, ngayon, paano kung merong vlogger na pupunta ngayon sa pabahay sa Baseco, interviewin lahat ng nakatira doon, na hindi daw kayo nagbabayad, kaya nahirapan daw si Mayura na maningil sa inyo. Oh, paano kung sasabihin nila, kung hindi kami nagbabayad, malamang sa malamang, pinaalis na kami dito. So, ibig sabihin na natili kaming nandito kasi nagbabayad kami. Ganun lang yun ka-simple. Diba? Hindi nyo pwedeng linlangin ang tao. Oo, 3 months yata ang palugit niyan, Ken. Diba? Ma'am Lorna Serrano, hello po. Ma'am Evelyn Hamilton, hello po. Diba? Kaya huwag nyong ipagkalandakan sa social media at sa mga big stream media na yung mga tumira sa pabahay ni Yorme sa Baseco hindi nagbabayad. Kasi kung ako man ang may-ari ng mga pabahay na yan, kapag hindi nagbayad yung mga nakatira, malamang sa malamang palalayasin ko. Hindi ka nagbayad Meron namang mas deserve na patirahin dyan at nagbabayad ng ayos. Bakit kita patirahin dyan na hindi ka naman nagbabayad? Ngayon, paano kung meron na namang vlogger pupunta ngayon doon sa Baseco at sabihin, oh, totoo po ba? Yung mga nakatira dito, hindi daw kayo nagbabayad. Nahihirapan daw maningil si Mayura Hani Lacuna sa inyo. Sinabi niya yan sa Sinabi niya yan sa interview ni Karen Davila kanina sa ENC. Hindi po kasi nagbabayad yung mga nakatira sa pabahay sa Baseco, nahihirapan po kaming maningil. Kaya po walang return of investment ang mga proyekto ni dating Mayor Isko Moreno. Ma'am Marites Mater, hello po. Oh, Ma'am Nida, Ilocana kayo, Met Gayam, hello po, love you, sabi ni Ma'am Ana. Ma'am Freewell, hello po. Ma'am Corazon Kento, hello po. Ma'am Lorna Serrano, hello po sa inyo dyan. Ma'am Evelyn Hamilton, hello po. Diba? Marami kasing mga bagay na hindi lahat na porkit kayo nakapag-aral, kayo lang may utak. Kami, hindi man kami tapos sa pag-aaral, pero may utak din po kami. Biruin mo, katulad kay Sara Duterte, ginugurgur daw, merong nag-attempt na sa gurgurin siya sa liig. Paano ka magurgur kung almost 433 bodyguards meron ka? Sa 20 nga lang ka bodyguards, hindi ka na makalapit. Paano pa yung 433? Tapos sabihin mo, in-attempt may magurgur sa liig mo. Huwag kayo maniwala sa mga ganyan.